Sir, pasukin natin ang lugda ng mga honorables sa Senado at Kongreso. Sila dapat ang gumagawa ng batas. Pero bakit po parang negosyo ang main event sa loob? Pakibisto nga ang mga bagong magic at style ng nakawan dyan sa batasan. Tol, welcome sa House of Representatives at sa Senatong. Kung sa Malacanang ang nakawan ay wholesale, dito sa Kongreso at Senado, ang nakawan ay franchising. Bawat distrito may sariling boss. Bawat opisina may sariling racket. Alam mo tol, akala ng marami, yumao na ang pork barrel. Nung idineklara ng Supreme Court na bawal na ang PDAF o tinatawag na Priority Development Assistance Fund, akala natin nagtagumpay na tayo. Pero joke lang yon. Ang mga politiko, parang virus yan, nagmumutate. Ang pork barrel, nagpalit lang ng pangalan. Naging focals, naging insertions, naging initiatives. Iba ang label, pero pareho ang lasa, lasang pera. Ganito ang diskarte ng insertions. Bago aprubahan ang national budget, kakausapin ng congressman ang secretary ng DPWH o DOH. Ang orasyon, Sek, papasa ko budget mo pero lagyan mo ng 500 million na project sa distrito ko ha. Farm to market road sa barangay walang palay. Dahil takot ang secretary na hindi maipasa ang budget niya, sasang-ayon siya. Ilalagay sa budget ng DPWH yung kalsada ni congressman. Sa papel, DPWH project siya, legal tignan. Pero sa realidad, si congressman ang pipili ng kontraktor. Diyan na papasok ang diskarte ng porsentuhan. Tatawagan ni congressman si kontraktor A. Pare, may project ako, 100 million, sa'yo ko ibibigay. Pero alam mo na ang kalakaran ha, 20% akin, 20% agad. Bago pa humalo ng semento, nabawasan na ng 20 million ang pondo. Diretso yan sa bag ni congressman, cash, walang resibo. Minsan, ang kapal ng mukha, humihingi pa ng advance payment bago magsimula ang project. Pang casino daw o pang shopping ni madam. At hindi lang dyan natatapos. Dahil nabawasan na ang pondo, si contractor, syempre ayaw malugi. Negosyante yan eh. Dahil kinuha na ni congressman ang 20%, kinuha pa ni mayor ang 10%, kinuha pa ni kapitan ang 5%, ang natirang pondo para sa kalsada, barya na lang. Kaya ang gagawin ni contractor, titipirin ng materyales. Ang simento, gagawing polvoron. Ang bakal, gagawing spaghetti. Ang asfalto, parang pintura na lang sa nipis. Kaya pagkatapos ng isang bagyo, sira agad. Tapos magre-request ulit si congressman ng budget para sa repair. Paulit-ulit na cycle. Build, sira, repair, kickback. Ang tawag dyan, reblocking mafia. Pansinin mo, ang kalsadang maayos naman, gigibain nila at aayusin ulit. Bakit? Kasi kailangan nila ng pera, hindi ng kalsada. Dumako naman tayo sa diskarte ng budget hearing. Napapanood mo sa TV, sisigawan ni senador o ni congressman ang mga opisyal. Bakit ganyan kayo? Saan napunta ang pondo? Akala mo hero sila, di ba? Akala mo pinagtatanggol tayo? Drama lang yan. Ang tawag dyan, grandstanding. Sa likod ng camera, iba ang usapan. Ang sigaw nila sa TV ay pang-presyo. Pinapakita nila na kaya kitang ipahiya, kaya magbigay ka. Kapag nagkasundo na sa insertions at positions ng mga bataan nila, biglang babait yan, biglang approve na ang budget. Ginagamit nila ang kapangyarihan ng investigasyon para mang-extort sa mga ahensya ng gobyerno at sa mga malalaking negosyo. Bigyan mo ako ng prangkisa kundi iimbestigahan kita. Yan ang script. Isunod natin ang diskarte ng ghost projects at NGOs. Naalala mo ang Napoles scam? Akala mo nawala na? Nako, upgrade na sila ngayon. Gagawa si congressman ng foundation. Foundation for the poor daw. Pero ang incorporator, driver niya, hardinero niya at yaya niya. Ililipat ang pondo sa foundation na yon para daw sa livelihood project. Bibili daw ng kambing o binhi para sa magsasaka. Sa papel, may pirma ang mga magsasaka na tumanggap daw sila. Pero pag pinuntahan mo ang mga magsasaka, ha? Wala kaming natanggap na kambing, kalabasa lang. Ang pirma, peke. Ang beneficiaries, multo. Ang 10 million na budget, nasa bulsa na ni congressman. Ang tawag dyan, liquidating through ghost. Nililinis ang pera gamit ang pangalan ng mahihirap na wala namang kamuang-muang. At ang pinakaklase sa lahat, ang diskarte ng consultancy. Tignan mo ang payroll ng Senado at Kongreso, ang daming consultants. May political consultant, strategic consultant, image consultant. Ang sweldo, 50K, 80K, 100K bawat buwan. Sino ang mga to? Kadalasan, mga troll sa social media na nagtatanggol sa kanila. O kaya mga kamag-anak at kabit na hindi pwedeng ilagay sa regular position. O kaya mga alalay na taga-bit-bit ng bag. Walang ginagawa, walang output, pero sumusweldo galing sa tax natin. Ang tawag dyan, legalized tambay. Ngayon, tanungin mo ako tol, bakit nila ginagawa to? Hindi ba sila nakukonsensya? Ang sagot ko, 100% hindi. Kasi ang tingin nila sa pwesto nila ay negosyo. Gumastos silang milyon ng eleksyon para manalo, namili ng boto, nagbayad ng watchers. Kaya pag upo nila, ang mindset ay ROI o return on investment. Kailangan mabawi ang ginastos at kailangan kumita para sa susunod na eleksyon. Ang Kongreso ay naging market
workplace. Bentahan ng boto para sa speaker, bentahan ng boto para sa franchise, bentahan ng pirma. Ano ang epekto sa atin? Kaya tayo mahirap, hindi dahil tamad tayo, hindi dahil wala tayong pera. Kaya tayo mahirap kasi ang mga batas na ginagawa nila ay para sa negosyo nila, hindi para sa atin. Gumagawa sila ng batas para sa real estate kasi may subdivision sila. Gumagawa sila ng batas para sa mining kasi may minahan sila. Ang tawag dyan, conflict of interest. Pero sa kanila, ang tawag dyan, strategic planning. Isipin mo, tol, ang tawag sa kanila, honorable. Pero pag tinignan mo ang kalsada sa distrito nila, horrible. Ang tawag sa kanila, representative. Pero ang nire-represent lang nila ay ang pamilya nila at ang bank account nila. Tayo ang background lang sa picture nila kapag election. Tayo ang inaakbayan kapag nangangampanya, pero tinatalikuran kapag nakaupo na. Isipin mo, baka ang halaga ng sardinas na yan ay 15 pesos. Pero ang ninakaw niya sa kalsada nyo ay 15 million. Nabudol ka sa sukli, Brad. Naisahan ka ulit ng mga gunggong. Kaya kung tatanungin mo ako kung ano ang tamang tawag sa lugar na yan, sa gusali kung saan ang batas ay binibenta at ang budget ay pinagpipiestahan na parang libreng lechon, kung saan nagtitipon ang mga nakabarong na magnanakaw, simple lang, tol, ang batasan at senado ay pugad ng mga kawatan.